Nata na nasa kalagitnaan siya ng nasusunog na talayban. Patuloy na nagniningas ang apoy na nakapalibot sa kanya. Nagulat ito nang biglang may magsalita. Magandang gabi sa'yo, binata. Pasensya ka na sa abala. Natakot ka ba? Sinong hindi matatakot kapag nakita mong natutupok na yung katawan mo? Teka, sino ka ba? Ano ginagawa mo dito? Nandito ka pa rin sa paanan ng bulkan. Ang pangalan ko ay Urbano. Mukhang malalayang paso mo sa dibdib. Maaari ko bang tignan? Biglang nawala ang matanda sa kinaupuan. Nang lumitaw ito, nasa harap na ng binata. Nakatutok ang daliri sa bahaging dinikitan ng butil ng liwanag. Biglang napasigaw si Tiago dahil naramdaman nito na dumadaloy ang init mula sa bahagi ng dibdib papunta sa kanyang mga braso. Kumalma ka lang. Walang mangyayaring masama sa'yo. Paswerte ka. Dahil sa lahat ng mga taong nandito, ikaw ang napili ng mutya ng bulkan bilang bagong tagapangalaga. Ano bang sinasabi mo, tanda? Taga saan ka ba? Kung wala kang sasabihing matino, aalis na ako. Sinabing kumalma ka. Makinig. Hayaan mo kong magkwento. Tinamaan ka ng butil ng liwanag, hindi ba? Tama ka. Ano ba yun? Parang nakadikit yata sa balat ko eh. Ang butil ng liwanag na dumikit sa'yo ay ang mutya ng bulkan. Alam ko ang magiging reaksyon mo. Dahil ikaw ang tipong hindi naniniwala sa mga ganong bagay. Ngunit ngayon, nasa harapan mo ang katotohanan. Ang kailangan mo na lang gawin, pakinggang mabuti ang sasabihin ko nang maliwanagan ang isipan mo. Walang nagawa ang binata dahil alam niya na hindi rin ito may iwasan. Pilit pinapakalma ni Tiago ang sarili. Naupo ito sa harapan ng matanda. Hinayaan siyang magkwento. Ulitin ko, ang pangalan ko ay Urbano. Ako ang kinakatawang gabay ng mutyang iyan. Kilala ko ng mga tao sa lugar na ito bilang Urbanong Buktot. Para sa kanila, isa lang akong alamat. Kwentong ipinapangtakot sa mga bata para wag lumabas ng tahanan. Ngunit ngayon, eto ko sa iyong harapan. Buhay at pumapalag pa. Nagulat si Tiago dahil minsan niya nang narinig ang pangalan ng matanda. Hindi nito inakalang totoo pala ang kwento tungkol sa isang matandang kuba na nagbabantay sa bulkan. Kung ganun, anong ginagawa ko dito? Ikaw ang tatanungin ko. Anong ginagawa mo dito? Pambihira. Ako yung dapat magtanong eh. Bakit binabalik mo sa akin, Manong? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang dahilan kung bakit ka nabubuhay? Alam mo ba? Biglang natigilan si Tiago sa tanong ng matanda. Sa tanang buhay nito, hindi man lang naisip ng binata ang dahilan kung bakit siya isinilang sa mundo. Sa totoo lang, Manong, yan nga din yung tanong ko eh. Siguradong may dahilan kung bakit tayo isinilang sa mundo. Pero ang tanong ko sa sarili, ano? Alam mo, iho, bawat isa sa atin ay binigyan ng katungkulan bago pa man tayo ibaba sa lupa sa pamamagitan ng pagsilang. Sanggol ka pa lang, nakaplano na ang magiging buhay mo. Kung binigyan ka man ng hindi magandang kapalaran, yon ay paghahanda para sa iyong tadhana. Ano daw? Masyado namang malalim yung pagpapaliwanag mo, Manong. Pwede bang sabihin nyo na lang sa akin ng direkta kung ano man yung dahilan bakit ako nandito? Masyado kang atat. Sabihin mo sa akin, ano ba ang gusto mong marinig, Tiago?
Nagulat ang binata